Ako po ay makikinig lamang sa inyong pagdinig dahil ito po ay napakahalaga na mabigyan po natin ng kaligayahan yung ating mga senior citizen dahil tunay po yung sinabi ninyo na yung kanilang edad, regalo na natin yun sa kanila bilang sila ay kayamanan natin. In fact, linagyan ko ng karagdagan yung budget natin ng 5 billion kasi kulang na yung pera natin dun sa 500. Hindi lahat ng 60 and above nabibigyan. Yung 500, di ba, nagawang 1,000? Yung 1,000, zero pa lang ang naibibigay. Okay? Magpakatotoo tayo, no? 5 taon na. Gusto talaga natin mas marami po na senior citizen yung makikinabang. Kaya nga po talaga na sinusulong natin itong social pension na mas malawak po yung coverage. Hindi natin kailangan mamili kung sino makatatanggap o sino may sasantabi. Meron akong solusyon. Si Amy ang solusyon. Last year, pagkatagal-tagal ako nahuli na matapos sa budget defense, umabot tayo ng 2:00 ng umaga yata. Ewan, basta antok na kami lahat. Pagkat ang katotohanan, napakalaki ng utang natin sa ating senior citizens. Under the old law, which requires that the stipend of 500 pesos be given monthly. So may kulang na dyan. In fact, linagyan ko ng karagdagan yung budget natin ng 5 billion. Yung 20 billion, siningit na lamang sa unprogram. Kasi, under the old law pa lang, kulang na. Kulang na yung pera natin dun sa 500. Hindi lahat ng 60 and above nabibigyan. As we stand, di ba? Napakarami ng unserved portion. On top of that, meron nag-lapse into law na karagdagan dyan. Yung 500, di ba, nagawang 1,000? Yung 1,000, zero pa lang ang naibibigay. Yan ang totoo. That's the problem. So, it's zero right now. For both senior citizen stipends, as we are well aware, nasa 79 billion ang requisite, ang requirement. So, ito na yung mga requirements under the law na unserved. On top of the 79 billion, meron pa rin tayo Centenarians Act, hindi ba? I think the Centenarians Act is also there, and so far, so good naman. Would somebody like to update us? I have here your submission that as of 2021-2022, although ang pagkaalam ko may shortfall sa 2022, nire-report ninyo 99%, tama po ba yun? So walang shortfall ang 2022, yun ang understanding ko dati eh. Ang alam ko, kulang yung budget na yan. Paano ninyo minagic yan na 99%? Actually, Madam Chair, with the budget that was allocated to us for 2022, we were able to serve the 98.95% of our senior citizens. Kulang po talaga siya, Madam Chair, kaya nga po, kulang paano for 2028? Baka 98 as computed against your budget. Yes po, opo. Oh, but as computed against the total universe of centenarians, kulang yan. Alam ko, sa Ilocos Norte, marami kayong utang. Apo, marami po talaga. Kaya nga, so total unserved. Yeah, so perhaps you can give me, ang alam ko, ang sinasabi mo na 99%, yun yung obligated disbursed paid out mo. Ang problema, marami pang centenarians nag-iintay. Hindi. Yun ang pagkaalala ko, kaya nagugulat ako sa report ninyo. Hindi totoo na 99% ay bayad. Kasi sa amin lamang maraming nag-iintay. Sa Cordillera, ganun din. Sa Region 2, ganun din. Lahat ng kumakain ng malunggay at saluyot ay nabubuhay ng matagal. Okay, perhaps you can provide me that? Yes, Madam Chair. Kung kayo nagde-declare ng 99%, pag 99%, hindi kayo madadagdagan ng budget, kayo talaga mahina. Forever na tayo social welfare nito.
Thank you, Madam Chair and Your Honors. Good morning. Coming to this meeting, Your Honor, we understand our difficult position in this meeting. We want to raise a couple of issues on sustainability also of the proposal. So as a way forward, Madam Chair, we also note that the LGUs can provide the advance cash gift if the national government is really constrained. Yes, thank you very much. In the effort to get around this bill, perhaps the better consideration would be to decide whether we will actually implement the 1,000 subsidy or fill up the gap for the original 500 monthly subsidy so that we can address this. Actually, kung titignan mo, mas maliit to eh. Parang okay siya, mas maliit. Pero, in the meantime, you'll be depriving na nga the seniors. Apakahirap eh, which is our priority kaya. Senator Win, Senator Bong, are we choosing the 60, 70-year-olds over the 80, 90-year-olds? This is the problematic part of the question. This in a certain way, in accounting ways, seems more palatable dahil 2 to 4 billion is much less than the actual required 79 billion for the amounts owing our seniors. Pero at the same time, many will argue that it's unfair because it focuses on a very small number and neglects the greater universe of senior citizens. Ang hirap naman ito. Senate bills. However, I would like to articulate the thinking of our senior citizen sector. They may have different thinking. We have here the senior citizen representative. Iba po yung kanilang pagtingin. Medyo kaiba dun sa pagtingin natin. Ang kanilang pagtingin ay hatiin na yung 100,000 pag abot nila ng 80 ay matanggap na nila yung 50,000 at yung 90 ay kalahati, 25,000. Siguro po maintindihan natin yung kanilang pag-iisip being senior citizen themselves. Alam natin kung ano na ang estado ng isang tao pag 80 anyos, 90 anyos at 100 years. But I'm sure it will be a big problem thinking in terms of fiscal space. But this is the thinking of our senior citizen sector po. Maraming salamat po. Actually, sa pangungusap namin, ng ibang senior citizen groups, mas, sabi nila, mas makatarungan daw kapag pinaghati-hati, binigyan na muna yung mga dating kalipikado na tumanggap ng 500 man lang kada buwan. Kesa piliin pa yung ibang sektor. Yun ang sabi kasi mas minimum na talaga yon. Senator Robin Hood Padilla, please. Nagkagapangulo, pwede po bang malaman kung ilan na ba talaga yung ating mga lolo at lola na mag-80 at 90 years old? Meron po ba kayong datos niyan? Wala. Wala yung, walang numbers binibigay sa atin eh. Kaya, tinatagal namin. Sa DSWD, but you're only relying on DOH. No, where for senior citizen listahan numbers are naman. from Magulo also. Based on listahanan po na data po natin, but we only have for the 90 to 99 years old, Madam Chair. Ilan yun? For the 90 years old, we have 17,742. Ayun, Madam Chair, 177. Let's be warned lang, ano, the data you're quoting of 17,742 is based on December 2017. This is ancient data. Okay? Magpakatotoo tayo, no? 5 taon na yan datang yan. I-multiply mo na yan, dear. At medyo mataas-taas na yan. Hindi na yan totoo. Actually, Madam Mas Chair, tama yung kay Senator Revilla. Opo. Aapak tayo ng 4.5. yung sa 100 years old, Madam Chair, ang utang po natin nasa 755 na senior citizens ang hindi nabigyan for Madam last Chair. year. Sorry, Madam Chair. Pero having said that, nandito si COSE, no? Yung communications group ng COSE, may datos yata. We recognize either Miss Rochelle or Miss Aquino.
Actually po, ito po ay datos din mula po sa PSA. So, projected po by 2025. Yung 80 plus po actually hindi po disaggregated yung datos ng senior citizens. So, nasa 1,138,400 yung 80 years old pataas na senior citizens. So, yun po yung datos po na nakuha natin. Pero okay lang po ba kung dugtungan ko na po yung statement po kanina? Kami po sa COSE, of course, sinusupport po namin na taasan sana yung budget, ng social pension or i-extend po lawakan yung coverage. Kasi po kung i-extend po natin yung coverage sa kasalukuyan na social pension program, marami pong mga 80 years old, 90 years old na ngayon ay hindi po sakop ng social pension program na tiyak na makakasama po kung lalawakan natin yung coverage ng existing social pension program. Salamat po. So, ang sinasabi ninyo, mas gusto na ninyo ito kesa sa bayaran yung ibang senior citizens younger than 80 or 90? Is that what you're saying? Hindi Pero po, Madam Chair. ang dinig ko sa iba, kabaliktaran yan. Yes po. Hindi po, Madam Chair. Kami po sa COSE, kasama po ng Confederation Older Persons Associations of the Philippines, isa pong grupo din, sinusuportahan po namin yung amendment ng centenarian, pero ang point po natin po sa COSE at COPAP, kung hindi po tataasan ang benefit level ng centenarian, huwag po sanang babaan. Bagamat ang sinusulong po talaga ng Hindi naman natin ginagalaw yung sa 100 years. Opo. Ang pinag-uusapan natin, pipili tayo. Opo, Kung Madam Chair. mababayaran natin yung tigpa 500 na monthly stipend na alam naman natin kulang na kulang, or eto na. Parang napakahirap ng pagpili nito. Parang namimili kung alin lola ang mas love mo eh. Aling anak ang mas gusto mo eh. Madam Chair po, gusto talaga natin mas marami po na senior citizen yung makikinabang. Kaya nga po talaga, na sinusulong natin itong social pension na mas malawak po yung coverage. Kasi mas marami pong senior citizens yung makikinabang. Kasi sa kasalukuyan po, Madam Chair, ikwento lang natin ng konti, sa mahigit 33 years na po ng COSE, bilang non-government organization, nakita na po natin yung mga sitwasyon na may 80, 90, na talagang hindi pa nakakapunta ng hospital or sa clinic kasi wala pong pera. Pero kung ito po ay sasama sila sa social pension program, mas may chance po na magkaroon sila ng access dun sa basic health po na para sa kanila. Hindi mo naman ako sinagot eh. Yes po, isusulong po natin at susuportahan po yung Hindi mo ako sinagot. Alin ang uunahin natin? Yung dating utang o uumpisahan na naman natin ang panibagong programa? Bayaran mo na yung utang, di ba? Yun ang normal. Yes po, babayaran po yung utang. Ayun na. Okay, thank you.